of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment of Mr. Speaker. Magandang araw mga kababayan. Kakapasok lang po ng panibagong balita. Binigyan po ng 60 days suspension po itong si Congressman Kiko Barsaga. Siyempre, sabi nga ni Congressman Kiko Barsaga, si Bongbong Marcos na naman na isang plunderer ang nag-utos para siya po ay suspindihin. Ito po kasunod, siyempre sa mga ethics complaint dahil po sa pag-file niya ng impeachment laban dito kay Bongbong Marcos. At sino-sino yung mga congressman na kumontra at matatapang na nagsalita against sa ginagawa nila ay Congressman Kiko Barsaga. Yan po yung ating isa-isahin. At ito po mga kababayan natin, isang dilawan ay supalpal po kay Malotikia, isang political analyst, dahil pilit pa rin nila na ini-insist itong issue po ng confidential fund ng ating mahal na Vice President Sara. At si John B. Crimolia, kung nakita nyo po yung video, abay muntik na po nahulog sa platform na kanyang kinakatayuan dahil sa kanyang pagiging mayabang. At sino pong OFW ang magbibigay ng impormasyon kung nasaan po si Saldico? Dahil lahat po ng mga OFW ay galit na sa gobyerno ni Bongbong Marcos. At ngayon po mga kababayan, itong si John B. Crimolia ay nakikiusap sa mga kababayan nating OFW sa buong mundo na kung sakali daw na makita nyo si Saldico ay baka pwede nyo daw po picturean or i-post agad sa internet kasi gusto nga nila mahuli itong si Saldico dahil marami pa kasing ikakanta itong si Saldico. Kaya dapat maaga pa lang ay mahuli na ito at hindi makapagkanta. Ang inaantay po nating kakantahin ni Saldico ay kung paano sila gumawa ng plano para ipadala si President Duterte sa dahig at kung magkano ang pera na kanilang ginastos. Yan po yung gusto natin malaman. Kasi ako naniniwala personally na itong si Saldico ay kasama sa kanilang plano at posibleng kasama sa pagpondo kung magkano po ang kanilang gastusin para po kay President Duterte sa pagpapadala sa dahig. At ang impeachment, magkano yung hatian din, no? So, yan po ay inaantay pa po natin. Inuna ni Saldico nga, itong issue po ng delivery ng mali-malitang pera. Tapos, kasunod nito, mga insertion ni Bongbong, ni Sandro, at yung pakikialam ni Lisa Tanas sa mga transaction sa Bureau of Custom, particularly po sa smuggling na involve ang kanyang kapatid na si Alpha Martin, or yung tawag nila si Alpha Martin, ito po si Martin Aranita. Anyway, mga kababayan po natin, o kayo sa mga kababayan nating OFW, kung makita nyo si Saldico, pipicturean nyo ba at i-report dito kay John B. Crimolia? Palagay ko hindi siguro, mga kababayan natin. Hayaan natin ang kumanta itong si Saldico para malaman ng sambayan ng Pilipino kung gaano po kasindikato yung nakaupo na nasa gobyerno natin ngayon, mga kababayan. Okay, so yan, suspended na nga si Congressman Kiko Barsaga. Abay, nung nagpaliwanag po siya at nagsalita, pinatayan pa po siya ng mikropono. So, ganyan po kademonyo yung nakaupo ngayon sa Malacanang, mga kababayan natin. At ang lahat halos ng mga congressman ngayon ay talagang ang loyalty po nila is nandyan pa rin kay Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Kaya nakikita ko, kahit nagbago man ang leadership ng House of Representatives, parang si Martin Romualdez pa rin ang nasa likod, mga kababayan natin. Okay, so puntahan natin kung paano nila ginawa ang pambabastos kay Kiko Barsaga at sino po yung bumoto kontra at bumanat sa mga buaya at mga kontraktor. Okay, testing. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of order, Mr. Speaker. To bring Marcos Sr. to Point of order, Mr. Speaker. my punishment is only the beginning of our fight against the Mr. Speaker, may we recognize Chairman Abalos?
So nakita niyo po mga kababayan po natin kung paano nila pinara o pinatigil itong si Congressman Kiko Barsaga. So talagang ayaw nila marinig ang patungkol sa impeachment ni Bongbong Marcos. Talagang ayaw nila marinig, no? Matindi po yung utos sa kanila. So talagang nagagamit pa rin nila ang pera ng taong bayan para takutin, no? Gipitin ang sino man na talagang nagsasalita. Tandaan niyo po ngayon, ang mga dating nagsasalita against corruption, itila ba nagpapakita na po ng suporta ngayon sa mastermind ng pagnanakaw sa ating bansa. At ayaw nila ng Marcos resign at gusto nilang matapos pa yung pamumuno ni Bongbong Marcos at mag-step up daw si Bongbong Marcos at ang kanilang gustong pa-resignin ay si Vice President Sara. So lahat po na nagsasalita, Kiko Barsaga, retired na mga sundalo at marami pang iba, mga kababayan po natin. So talagang sadyang makapangyarihan ang pera na ninakaw nila mula sa taong bayan. Kaya nakakaawa, nakakalungkot dahil marami pa rin sa ating mga kababayan ay tila ba tinatanggap na lang ang nangyaring corruption sa ating bansa. Pero pag nagpapasalamat po tayo sa patuloy, talagang naninindigan, lumalaban, nagmamarcha, naglalakad, mainit man, uulan man, talagang nandyan, naninindigan. Tuloy tayo. For the point of order. Mr. Distinguished colleagues, ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Nako po mga kababayan natin. Durog po itong si Congressman Garjola dahil mukhang isya po yung talagang pinaparinggan po nitong si Congressman Laviste. Dahil ang pagkakalam po natin, sila po yung mga malalaking kontraktor sa Batangas at nagbabayad ng pera para lang patahimikin din po itong si Congressman Laviste. So, salamat po tayo sa mga ganitong klaseng mga congressman na talagang matatapang. So, kilala nyo naman siguro si Garjola. I think si Garjola po, siya rin yung congressman, no? Na sinasabi po ng isang dating mayor sa Pampanga at Batangas, no, na sinasabing napakalaking kontraktor na talagang napakayaman, mas mayaman pa daw po ito kumpara mo kay Saldico. So ngayon wala na si Saldico, mukhang siya na po yung pinakamayaman ngayon. And anyway, isa po sila sa nire-rekomenda ng ICI na di umano kakasuhan. Pero wala, duda tayo dyan. Dahil kita nyo ngayon, no, kung paano sila bumoto pabor kay Bongbong Marcos. Kasi ang impeachment, tama, no? Impeachment pa lang dahilan nito, yung pag-file ng impeachment ni Congressman Kiko Barsaga at ginamit po yung mga action niya, no, inapo-breakdown bilang isang congressman. So, ibig sabihin, ang pagiging congressman, dapat ba susunod ka sa kanila kagustuhan dyan sa mga congressman. Kapag hindi ka sumunod, tingnan nyo po yung mga congressman dyan, no? Yung mga, kunwari, lumalaban sa corruption, yung mga dilawan. O ngayon, pabor sila na tanggalin si Kiko Barsaga na lumalaban sa korupsyon. Kasi ang nilalabanan ni Congressman Kiko Barsaga ay ang mastermind na kanilang amo dahil ayaw nga nila na sabihin na si Marcos ang mastermind. Ibang klase talaga, no? Okay, Laviste, mabuhay ka, sir. Habang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga. Habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira
sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Majority Leader. Mr. Speaker, I'd like to recognize the Honorable Marcoleta for his explanation of his vote. Honorable Marcoleta is hereby recognized. Actually, napakaganda yung sinabi ni Congressman Laviste, mga kababayan po natin. No? Mahiya naman kayo. Tingnan mo naman yung mga bumoto na to. Ang dami nilang bumoto talaga. So talagang pinagkaisahan po si Congressman Kiko Barsaga. Ang tanong na naman dito, magkano na naman ang bigayan para pagkaisahan si Barsaga? Kasi ang napapansin natin dito, tuwing may mga ganitong klaseng pagdidesisyon, may bayaran na nangyayari. At karamihan po sa mga kongresista dyan, ako po mga kababayan po natin, no? Ay tumatanggap. Mr. Speaker, distinguished colleagues, isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. I rise to place on record this manifestation of support for Honorable Francisco Kiko Barsaga and to express my strong opposition to any move seeking his suspension from this august chamber. From Voltaire's philosophy of tolerance and freedom of expression, this line is often quoted. I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. The independence of the legislature ensures that members may speak fully, frankly, and fearlessly on matters of public interest. Honorable Barsaga's statements directed at alleged corruption within the government falls within the fullest and most urgent category of political expression. To penalize him for raising concerns on corruption, which the Constitution itself mandates Congress to check, is to subvert the very principle of parliamentary privilege. Mr. Speaker, 2004 pa lang po, andito na po ako bilang Chief of Staff po ng aking ama. Nakita ko po ang mga oposisyon na grabe magtuligsa sa administrasyon. Nandyan po ang mga magigiting na miyembro ng Makabayan Bloc na sila sa Turo Campo, Lisa Masa, Joel Berador, na talagang magigiting na mga figura ng oposisyon. Pero hindi naman po sila naharap sa mga ethics case, gano'n man sila kaanghang magsilita. Yan po, sapul po yan sa gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos dahil kita natin kung paano nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang patahimikin yung mga nagsasalita. Di ba? Si Kiko Barsaga pa lang ang naninindigan, isa pa lang yan. Talagang takot na sila. What if, no, kung yung mga kongresista dyan ay lahat ay ma-realize nila, no, maisip nila na kailangan na po nilang maninindigan. At ako, mga kababayan po natin, no, talagang ang taong bayan, ang karamihan, siyempre hindi naman lahat, mayroon pa rin mga pink na talagang kakampink ni Bongbong Marcos, mayroong mga tangalista na ngayon ay kakampink na rin sa Anipuwersa, na yan, kasama po sila sa mga nagrarally kahapon doon sa EDSA, yung panawagan is step up daw Marcos, tapos resign sa Hara. Yan ang kanilang mga panawagan. So sila siguro yung tuwang-tuwa ngayon sa naging desisyon kay Congressman Kiko Barsaga. Pero karamihan po sa mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga kabataan, ay hindi po ito nagugustuhan. At nagagalit po sila ngayon dahil sa ginawa po kay Congressman Kiko Barsaga, dahil si Kiko Barsaga ay nagiging representante ng karamihan ng mga kabataan at hindi lang kabataan kundi ng mga Pilipino sa issue po ng korupsyon dahil dinadala niya sa Kongreso ang anomalya na ginagawa nitong gobyerno ni Bongbong Marcos. And siyempre, Martin Romualdez. Dahil sa ingit ni Kiko Barsaga, mga kabayan po natin, diba? Napipressure itong si Martin Romualdez at itong si Saldico ay tuluyan na pong kumanta. At marami po sa mga kongresista dyan ay talagang tinamaan po sila. Kasama na nga po itong si Congressman Sandro Marcos at syempre yung mga kanyang kalaban dyan sa Cavite na iniisa-isa niya po itong si John Vic, no? Kahit yung mga nasa Senado, si Ping Lacson, itong si Tuta Soto ay binabanatan niya. So talagang ano na ito, group effort ito na sinasabi natin na talagang tanggalin itong si Barsaga para mawalan po ng boses ang kabataan at ordinaryong Pilipino sa Kongreso na nagsasalita sa korupsyon. So, mapapawasan po ang mga lumalaban dyan, which is Labiste, si Suntay, itong si Congressman Marcolita,
So, ilan na lang kasi itong Makabayan, hindi na po sila Makabayan. Makabayad kakamping ni Bongbong Marcos na po yung mga yan. Saan po sa itong sila, ano dyan, sila Akbayan, Kabataan, o itong sila Laila de Lima. Wala yan. No? Suportado na nila ngayon si Bongbong Marcos. Kain-tain na po. Laban sa administrasyon. My dear colleagues, Honorable Barsaga is seated in this chamber because the people of Dasmariñas City, Cavite, placed their trust in him as affirmed through the ballot. Article 6, Section 6 of the Constitution states that members of this House derive their authority exclusively from the electorate. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? O at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Ang mga posts ni Kong Miao ay mistulang alingaw-ngaw lamang ng saloobin ng nakararaming mga Pilipino. To impose the penalty of suspension is to overturn the sovereign choice of the people. That remedy is reserved only for conduct so reprehensible and destructive of the institution that it overwhelms democratic legitimacy. No such circumstance exists here. Honorable Barsaga's only act was to express his views regarding corruption in government, a matter of public concern central to democratic oversight. Let not the House of Representatives be weaponized against its own members. Thank you very much, Mr. Speaker. So, ang ganda na sinasabi po ni Congressman Marcolita, makabayan po natin, or si Kong Paulo Marcolita. Diba? Na hindi dapat papayag ang mga congressman na gagamitin po as weapon itong kanilang kapangyarihan para isuspend ang isang congressman na nagsasalita ng katotohanan. Ang dami pong dapat unahin, dapat imbestigahan. Nandiyan po yung billion, trillion po na ninakaw ng nasa gobyerno. Pero mukhang tahimik po sila. At yung mga congressman na dapat, no, sila yung manguna, yung mga malilinis sa investigation, sila po ay lumalabas na kasabwat pa. So parang masasabi po natin na mga 10% na lang siguro, 10% na lang na mga congressman ngayon ang hindi involved dito po sa anomalya ng flood control nito. So karamihan dito ay talagang involved po sila. Kaya ganito na lang nila pinoprotektahan ang kanilang amo na si Bongbong. O palagay ko mga kabayan po natin. At itong kahit itong pagtanggal, no? Or pag-alis ni Martin Romualdez, parang hindi rin eh. Ako nakikita ko nasa likod pa rin itong si Martin Romualdez at mukhang siya pa rin yung nagmamando sa mga nandyan. So, ibig sabihin, marami pa rin talaga silang mali-malita, no? Marami pa rin silang mali-malitang natira. Talagang inagamit pa rin nila. And hanggang 2028, tatay ito. No, kasi nakikita ko mukhang hindi talaga bababa si Bongbong Marcos kahit anong mga rallies eh. Lalo pa nga nilang pinapakita sa taong bayan na wala tayong karapatan na mag-rally. At hindi kayo pwedeng pumunta doon sa Minjula para mag-express ng inyong galit, inyong gigil. O hanggang dyan lang kayo. Haharangan namin kayo. Magdi-deploy kami ng libo-libong pulis para protektahan itong aming amo. Diba? Nakahiya po. Dahil tinuturo na nga na siya ang mastermind sa korupsyon. Sinasabi na mismo ng kanyang kapatid na siya ay isang adik at ang kanyang buong pamilya ay involved sa napakalaking sindikato ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Pero protektado pa rin ng mga pulis. At yung mga sundalo, sinasabi nila na talagang maninindigan po sila na suportahan si Bongbong Marcos. Nakakaya po, no? Kaya sa totoo lang, wala talaga tayong aasahan. Ako nakikita ko mukhang aabot talaga ng 2028 at kahit anong panawagan, anong pressure ng international community, mukhang hindi talaga magpababa itong si Bongbong Marcos. Patigasan na lang talaga ng panganang humingiwi. Tuloy natin, marami pa magsalita mga kabayan natin. Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize the Honorable Congressman Nazal to give his explanation of his vote. Congressman, Honorable San Fernando is hereby recognized.
Thank you, Mr. Speaker. If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all. This quote serves as the foundation of this representation's vote. Totoo na maraming nasabi, pinahayag, at ginawa ang kinatawang si Representative Barzaga na hindi aakma sa pamantayang inaasahan sa isang halal na opisyal. But this begs us to question what really is unethical behavior. While I agree that us lawmakers are held to a higher degree of ethics and decorum, such should not work as to stifle free speech and debate. Lawmakers must be free to say what we want, especially on issues involving national importance. Representative Barzaga's actions and words may not fit the usual mold of a traditional lawmaker. But who decides if the mold or what mold is correct? I understand these are difficult questions to answer, and I am unsure if there is any. But one thing I am sure of is that plundering the coffers of government through ghost infrastructure projects is what's unethical. Ayan, sa polpo sila, mga kabayan natin. Yung pagnanakaw, hindi nyo inactionan. Pero yung pagsasalita ng anti-corruption, no, ay actionan nyo. The committee resolution sets a dangerous precedent. Ganito ho ba tayo kabalat sibuyas at allergic sa mga naiibang pananaw? Should our subjective judgments of Representative Barzaga's ethics supplant the will of the electorate? Hayaan natin ang mamamayan ng Dasmariñas ang humatol sa mga ginagawa ni Representative Barzaga kung saba ay karapat dapat na maging kinatawan nila. My dear colleagues, let us not erode whatever little trust that the public has left for this House at a time where allegations of massive corruption has been plaguing our beloved institution. It is callousness to sanction one of its most vocal critics, however eccentric, uncouth, or unpalatable his mode of delivery may be. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. Tama naman mga kababayan po natin. Tingnan nyo ha. Palagay nyo mga kababayan natin, no? Ako bilang isang vlogger, no? Nakikita ko ha, hindi po maiipsan ang galit ng taong bayan dahil sa ginawa nila kay Congressman Kiko Barzaga. Hindi po babalik ang tiwala ng taong bayan sa mga buaya sa Kongreso dahil sa ginawa nila kay Congressman Kiko Barzaga. Nagpapatunay lang, no, na talagang gusto nilang patahimikin ng gobyerno ni Bongbong Marcos ang lahat po ng mga kritiko. Palagay nyo, yung ginawa kay Congressman Kiko Barzaga, walang kinalaman ng palasyo dyan. Sinong maniniwala na walang kinalaman? Of course, magdidistansya po sila. At sabihin nila na decision po yun ng Committee on Ethics, decision po yun ng kinatawan ng Kongreso. Pero palagay nyo, walang impluensya ang Malacanang. Sino ba ang binabanatan niya? Si Bongbong Marcos. Diba? So palagay nyo, mawawala yung galit. Ilalong aapoy ang galit at aasahan po natin mas marami pa ang mangyaring mga malawakang kilos protesta. At itong mga sumanib po sa trillion piso march na mga dilawan ay marirealize po nila, no, na sila po ay naniniwala or nalalason sa maling ideolohiya na parang okay lang na magnanakaw, adik ang nakaupo sa pwesto. Kasi ang susunod dyan o yung papalit dyan kung siya ay pipilitin natin mag-resign o pipressurein mag-resign o tayo po ay ahatak sa kanya, Duterte, ganon. So, tanggapin na lang natin na ganon yung nakaupo sa pwesto. Lugmok na tayo. Kita nyo naman, no? Kahit yung pang Noche Buena, talagang paninindigan po nila na kasya daw po yung 500. Ganyan po kabangag sila mag-isip. And hindi nila pinapansin yung reaksyon ng taong bayan. Parang, bahala kayo dyan, basta tama kami. No? Bahala kayo dyan, basta pagkasya yung 500 sa 4 na pamilya. Kasi yan ang gusto naming ipalabas. Diba? So, tama. No? Hindi po babalik ang tiwala ng taong bayan sa Kongreso dahil sa ginawa nila kay Barzaga. Lalo pa pong magagalit. At sirang-sira na actually ang konstitusyong ito, yung Kongresong ito. At nakikita natin ngayon na wala na pong kalayaan dyan. So, magkasabwat sa napakalaking sindikato
ang Kongreso natin ngayon. Sa Senado, kahit pa paano, mayroon pa. May tiwala pa tayo. Sa Kongreso ngayon, wala na po talaga. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Yun lang ho, Mr. Speaker, marami hong salamat. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Bong Suntay. Honorable Bong Suntay is hereby recognized. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang boto ko ay nakaugat sa malinaw at tahasang proteksyon na ibinigay ng konstitusyon. Proteksyon na hindi natin maaaring baliwalain dahil lamang hindi natin nagustuhan ang pananalita ng isang kasapi. Ang boto ko ay nakaangkla sa pinakamamahal na kalayaan na pundasyon ng ating saligang batas. Nakaukit sa Article 3, Section 4, under freedom of speech, na nagsasaad na no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Ito ang pundasyon ng lahat ng demokratikong lipunan. Its shield is broad and its protection is deep. It extends even to speech that is sharp, incendiary, or inflammatory. Constitutional protection is not limited to speech that is polite, convenient, or comfortable. This freedom is not ornamental. It is the lifeblood of a democratic discourse. The very air that allows truth to move, compete, and ultimately prevail in the marketplace of ideas. In every Congress, in every era, disagreements, mabigat man o masakit, ay mangyayari. But our duty is not to silence discomfort. Our duty is to allow debate, to permit critique, and to safeguard the right of each member to speak without fear that dissent itself becomes punishable. Totoo, the circumstances and expressions involved fall short of decorum expected in this House. Hindi natin kinukonsinti ang pamamaraan o pagkasabi. Hindi natin tinatanggal ang bigat ng responsibilidad sa pagpili ng salita. Ngunit, falling short of decorum does not remove constitutional protection. The speech may be harsh. It may offend sensibilities. It may jar our sense of propriety. But as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Democracy does not mature through silence or suppression. It goes through robust exchange, matinding banggaan ng pananaw o mga malalamang diskurso ng pag-iisip kung saan ang katotohanan ay siyang huling magtatagumpay. I cast a no vote because imposing sanction here creates a chilling effect. Not only on the member involved, but on all who depend on this chamber as a forum for candor, for courage, and confrontation when needed. Hindi ito ang panahon para paliitin ang espasyo ng pagsasalita. Ito ang panahon para palawakin, palakasin, at pangalagaan ito. Freedom of speech is not defended only when it is easy. It must be defended precisely when it is difficult, when the speech is unwelcome, unpopular, or uncomfortable. That is the true test of our commitment to constitutional principles. Thus, with earnest respect for this institution and with fidelity to the Constitution, I vote no, to uphold our most cherished freedom, to preserve the vibrancy of democratic debate, and to affirm the truth. The truth emerges only when ideas are allowed to contend openly and without fear. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Robert Nazal for his explanation. Honorable Robert Nazal is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker, my esteemed colleagues. While I acknowledge the profound importance of maintaining and enforcing the ethical standards of this House, my vote of no reflects two deeply held convictions. First, although the respondent's conduct was inappropriate, crass, and unbecoming of a member of Congress, I respectfully submit that the proposed 60-day suspension is grossly disproportionate to the offenses alleged. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this august chamber is responding with excessive severity.
a reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. Second, voting no does not mean condoning his acts. It is instead a principled affirmation that fairness and due process are indispensable. The resolution before us does not specify the precise acts for which Representative Barzaga is to be sanctioned. Without such clarity, how can he meaningfully defend himself before the entire House? The most basic tenets of due process require that any member must be informed of the specific statements or posts deemed punishable before the harshest penalty, short of expulsion, is imposed. If this House demands accountability, then we must likewise ensure fairness. Otherwise, we undermine the very integrity we claim to protect. Finally, this vote is also my gentle appeal to this chamber to recenter its energy on the people's mandate. At a time when Filipino families struggle with daily concerns such as rising prices, job insecurity, health burdens, educational gaps, our primary duty is to ensure that their material well-being remains the central business of the People's House. Let us not lose sight of the urgent fundamental issues that affect every household we swore to serve. A reprimand would have been a balanced, measured response, one that upholds institutional integrity without diverting the House's focus from the needs of our people. So, totoo yun mga kababayan po natin. Itong ginagawa po nila is obvious naman na diversionary tactics, diversionary issues. At gusto lang po nila ipakita sa taong bayan na kung sino man ang magsasalita laban po sa gobyerno ni Marcos Jr., talagang may hindi magagandang mangyayari. So parang ito na nga sinasabi ng karamihan sa ating mga kababayan na talagang silent martial law na po ang kanilang ginagawa ngayon sa taong bayan. And paano kasi mga kababayan po natin, yung mga taong dating galit na galit sa mga Marcos sa pagiging magnanakaw, sinungaling, ito ngayon nadadagdagan pa, di ba? Pagiging addict daw, sabi ni Amy Marcos, ni Bongbong Marcos, ngayon parang tanggap na lang nila at pilit pa nila pinoprotektahan at bibigyan pa nila ng talagang pagkakataon na matapos po yung kanyang term, no? Pero ako, pananaw ko dito, hindi talaga yan sila bababa. At mukhang pagdating ng 2028, mukhang mag-extend pa po yun. Gagawa yan ng drama para lang hindi po sila maalis sa pwesto. Ganyan po sila kagahaman, sakim sa kapangyarihan. Kaya sabi ni Pipi Sara, mga sakim durugin na sapagkat wala pong nangyayari sa ating bansa. And alam mo yung huling congressman, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Itong huling congressman na nagsalita, mga kababayan natin, napakaganda kanyang pinupunto na dapat hindi malihis yung focus natin sa issue po ng corruption, sa issue ng pangangailangan ng taong bayan. Tubig, kuryente, pagkain, edukasyon, kalusugan, yan po hindi po nabibigyan ng focus, hindi po nabibigyan ng atensyon ang nakaupo sa gobyerno. Pero mas inuuna nila yung lumalaban, mas pinupunduhan po nila yung paninira po sa taong nagsasalita laban sa corruption. And sige, tingnan natin kung ano magiging reaksyon ng taong bayan dito. Ako naniniwala na karamihan po or siguro 99.9% sa mga kapanood ng video na to sa ating mga supporter o hindi man sa mga bagong salta lamang dito sa ating channel, naniniwala ako na sila po ay hindi papabor sa ginawa po kay Congressman Kiko Barzaga. Siguro papabor dito yung mga bayarang trolls po nila na talagang kahit anong gawing kasamaan ng gobyerno ni Bongbong Marcos, sabihin nila mabuhay pa rin si Bongbong. Yun ang kanilang pilit na sinasabi at sinisiraan po itong ating Vice Presidente. Okay, dahil napag-usapan natin ang mga dating sinusuka si Bongbong Marcos, ngayon ito na po, yung mga pink ngayon ay defender na ni Bongbong Marcos. Kaya ang tawag ko sa mga pink ngayon or kakamping, kakampi. So kakamping ni Bongbong Marcos itong mga kaalyado ni Leni Robredo, ni Risa Hontiveros
At yung kalyado ng mga paring adik, kasama siya sa mga nagpuprotesta kapon. Imagine nyo po mga kabayan, paulit-ulit pa rin binabalik nitong baklang abogadong ito yung issue ng confidential fund ni VP Sara. Diyan po sila nakaangkla. Bakit? Kasi yan po ang gusto nilang paulit-ulit na paniwalaan ng taong bayan. Pero totoo lang, basura na yan eh. Recycle issue na yan. Kasi nga wala silang maibato. Sa kay VP Sara, Lustay, Confi, no? Galit na galit sila sa Confi na may resibo naman. Pero doon sa mga ghost project, no, na puro resibo, walang mihora, wala lang, trilyon ng ninakaw, katanggap-tanggap sa kanila. Ayaw nila magsigaw ng Marcos resign. Kasi nga, ayaw nila kay VP Sara. Plain and simple lang. And dyan po yung rason kung bakit sila nagprotesta to protect Marcos Jr. Pakinggan natin kung paano siya sinupalpal ni Miss Malotikia. Answer the substance how can you of the answer impeachment Attorney complaints. Francis? Tell me, how do you answer? She should Outside answer, of the she should formal... answer sino si Mary Grace Beato. Default already. Diba? Eric Grace Beatos po mga kabayan po natin, Diyos mio Marimar. Confidential fund, confidential report. At ang Office of the Vice President ay nakakuha ng 3 years consecutive COA report na napakaganda. You don't need to say that you're ready to be president or take over anytime. Parang it's conduct unbecoming. Diba? Conduct unbecoming kung sasabihin mo mag-take over ka anytime sa presidente. Eh, yun naman ang kanyang mandato bilang vice-presidente. Kasi may context of destabilization, may context. Bobo na abogado. Paano nagiging destabilization yung responsibilidad na ibinigay ng 32 million sa mga Pilipino? 32 million po ang ibinigay sa mga 32 million ng mga Pilipino yung nagbigay ng mandato kay Vice President Sara na anytime na may mangyari kay Bongbong Marcos, siya po yung magti-take over bilang bagong presidente. So tinanong siya ng media. O alam nga sagutin niyang hindi. Pag sinagot niyang hindi ka karapat-dapat na maging Vice President. Dapat umalis ka na, dapat mag-resign ka na. Pero nung aasahan natin na isagot ni Vice President Sara, siyempre, ready po siya. Dahil tumakbo siya sa pagka-vice presidente in the first place. Yan po ang purpose niya. Yan po yung magiging trabaho ng ating vice presidente. Mag-antay. Kung wala man, di, gusto niya bang tumakbo o gusto niya magpahinga. Pero yan ang kanyang trabaho. At kung may gusto siyang i-endorse o gustong gawing ibang programa, o di mag-suggest siya, humingi siya ng budget. Yun. Kaya may mga iba't ibang mga proyekto yung ating vice presidente dahil ayaw niya nakagaya ni Leni Robredo na walang ginawa. Gusto niya mayroon siyang ginagawa at mayroon po siyang tinutulungan. Kaso wala ginigipit po ng mga buaya na mga magnanakaw na kaalyado nitong abogadong baklang ito. Na merong mass rallies trying to call for the resignation of the president. And so parang ang dating, masyado siyang quote-unquote hindi ready, but atat. And di ba atat, no? Baka kayo yung atat na gusto niyo si Risa yung maupo. It's not really a question of are you ready to be vice president It should be a question of are you competent, are you accountable, are you clean? Oh, syempre competent si VP Sara. Talagang competent, accountable. Hinarap niya na nga po yung mga allegation niyo, di ba? Dapat sabihan mo yung mga senador, sabihan mo yung Supreme Court, sabihan mo yung mga congressman. No, iubos nyo na yung pera nyo para may impeach si VP Sara. Are you prepared to face the music? Especially yung impeachment, yung confidential funds, hindi pa naman niya nasasagot yung mga ganong questions. So, hanapin mo doon sa COA. Sabihin mo na maglabas ang COA ng report na talagang may nilustay si VP Sara. Kaso paulit-ulit nilang ginagawa yan, mga kababayan po natin. Yung COA naman, paulit-ulit na naglalabas ng report na malinis po at ang opisina ng Office of the Vice President ang nangunguna sa napakamalinis na ahensya ng gobyerno. Based on COA report yan. Hindi mo pa sinungalingan yan. Ready for the president or ready for accountability? If I may just correct, yes. The impeachment, there was a ruling, you're a lawyer, there's an impeachment, there was a Supreme Court ruling on that, so hindi ko rin maintindihan, may isa na rin akong abogadong narinig na sinabi na deal with the issues of the impeachment. She dealt with it. In fact, she was willing to face the Senate. Unfortunately, the Senate ruled like that because of the Supreme Court. Pending yung appeal. May pending appeal. So once that is settled, di ba, then
Kung gusto nyo mag-file uli. That is the work of democracy. Diba? So, yan po mga kababayan po natin. Pahiya po yung abogadang paklang ito, mga kababayan po natin, na talagang hindi po makamove on. No? Tingnan nyo, babawi pa yan. Hindi talaga matanggap. No? Nasa dugo na po nila na talagang hindi nila matanggap na walang makakatalo sa ating Vice Presidente. No? Mag-resign man si Marcos o hindi, si Sara pa rin ang susunod na presidente. Kaya magbigti na lang kayo, mga putang ina nyo. I also have to clarify, no? Number one, it doesn't mean na may Supreme Court decision that we cannot question that she has not answered the... So, mas mataas pa sila sa Supreme Court. Kasi hindi nila nire-respeto. O parang sasabi nila, wala naman yan, decision ng Supreme Court, di naman totoo yun. Substance. How can you answer Attorney Francis? Tell me, how do you answer? She should Outside answer, of the formal... she should answer sino si Mary Grace Beatos. But that is national security. Di ba? National security. Tapos, ilalabas mo. Mag-rally din kayo. Sabihin nyo, ilabas yung lahat na confidential fund. Kung talagang lahat ng mga resibo sa confidential fund mula kay Bongbong Marcos at sa lahat na insya ng gobyerno ay totoong mga pangalan ng mga nagbibigay ng impormasyon. Bakit si Pipi Sara lang? Diba? Kung talagang gusto nyo lahat ay mailabas. So, ganyan po sila mga kabayan po natin. Paulit-ulit na issue na lang ang kanilang binabato kay Pipi Sara. Confidential fund. Pero ang mga Pilipino wala na pong naniniwala. Dahil nakita na nila na diversionary lang ng mga buhay at magnanakaw ang issue ng confidential fund ng ating Vice Presidente. Pero sa totoo lang, yun po ay para mapagtakpan yung pagnanakaw na pinagagawa nila. Para hindi po sumingaw. Pilit nilang pinagtatakpan. Pilit nilang dinadivert. Now, tinanggal si Barsaga. Now, kinasuhan yung mga retiradong sundalo. O si Roque ngayon, tinatarget nila. Si Saldico, no? Gusto nilang mahuli para mapatahimik nila. So, wala eh. Kasi kusa pong bumalik sa kanila yung kanilang pinagagawa. Kumbaga ito yung karma. Yung gaba na dili magsaba, bumaliktad. Again, no? Akalain ba natin na umalis itong makapal na pagmumuka, balat ng buaya na si Martin Romualdez bilang House Speaker? Hindi po. Inaasahan po ba natin na yung number one na gumagastos, number one na umiipit sa budget ng ating Vice Presidente, number one na gumastos para padala si Presidente Duterte sa dahig, Saldico. Number one, nakasabwat sa kasindikatuhan ng lahat ng mga congressman na involved sa sindikato sa flood control at ibang ahensya ng gobyerno na may mga insertion. Saldico, ano ba natin, no? Na-imagine po ba natin na siya ay magsasalita at ilalaglag ang kanyang mga kaalyado, si Sandro, ilaglag ni Saldico, itong si Martin Romualdez, at lalo na si Bongbong Marcos at si Lisa Tanas at ibang ahensya pa ng gobyerno. Yan po ba ay inimagine po natin, iniisip po natin na posibleng mangyari on that time na binabanatan nila si BP Sara, na ginikipit nila si BP Sara? Mga kababayan, tandaan natin sa lahat ng mga nanonood, no? Hindi po natin iniisip yon, pero nagulantang po tayo. Ngayon gusto nilang palabasin si Saldico daw ay DDS. Oh, di ba? Ang tanga. Yung mga dating, no, ay talagang gusto nilang halikan na itong si Saldico dahil nakuha nila yung budget na gusto nila, lalo na po yung mga makakaliwa, lalo na po itong mga dilawan at ilang mga balat sibuyas, mga magnanakaw na mga kongresista. O ngayon galit na galit kay Saldico dahil nilaglag si Bongbong Marcos, lalo na itong grupo nila Dilima, grupo ng Akbayan, grupo ng Makabayan, at iba pang mga young guns na pinaglalaban itong si Saldico. Yan si Ridon. Pinaglalaban si Saldico. Ngayon kumanta na. Hindi na nila kilala si Saldico. Kababayan natin. And ano ba yung nangyari sa trillion march nila? Akala natin million po yung pupunta sa trillion piso march nila. Ilan libo lang pala yung pumunta. No? At hakot pa yan, bayad pa yan. So ang ginawang rally po ng United People's Coalition, ng labor sectors, no? Yun po ay ginawa po hindi naman talaga para sabayan itong rally ng mga makakaliwa at rally po nitong mga pinklawan. Yun po ay talagang ginagawa po every November at 30 ng labor sector yung pagkilos protesta para ipakita na hindi po natutuwa ang labor sectors sa ginagawa ng gobyerno ni Marcos Sr.
Di ba? So sila organize, may pondo pa. Kaya ako sabi nga ni General Pukes, kung may dapat imbestigahan na pinupunduhan ng mga dayuhan ay ang trillion na yan. Trillion march na yan at ang rally po ng mga kaliwa. So yan ang dapat imbestigahan. O gaano pa sila karami? Lumakas pa sila? Wala kasi tahan-tahan na po nagbabago ang isip ng tao. So ang iba, hindi man sumama sa mga Duterte, pero yung kanilang iniisip ay hindi na sila pabor sa ginagawa ng mga dilawan. Kaya kumunti ang kanilang sumama sa kanilang rally. So yung artista, palagay ko mga bayad pa yung mga putang yun. Corruption scandal, yes. Scandal, yes. I agree na probably this is the weakest kasi makikita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa ng pababa, no? Pero tingin ko matatapos na kasi yung 2028 kasi yung So yan kasi ang gusto nila, matatapos niya ang 2028. Kahit bangag na ang presidente. Sabi ni Amy, hindi ako ha. Si Amy nagsabi niyan. 2028 na yan, no? Yung kanyang term matatapos niya yan. Pero kung anong klaseng president, yun yung magiging problema. There are some observations na anong klaseng presidente? Itong presidente na walang ginawa, puro lang salita. Ang kanyang tagapagsalita, puro din salita. Pero wala talagang ginagawa. Itong presidente na inaayawan ng international investors. Inaayawan ng foreign investors. Kung hindi man siya mapaalis completely, no, resignation na kinocall ng ibang mga grupo, baka magkaroon ng different calls para mas maging ano siya, no, to some extent maging lame duck president. At kung sino man yung i-endorse niya by 2028, kiss of death yun. Hindi mananalo. Kiss of death. So balita ko, endorse daw ni Bongbong Marcos, no? Ay itong si Ramon Ang. Wala na. Endorse daw ni Bongbong Marcos kung sakali ay si Rapi Tulfo. Good luck na lang sa kanila. So tingnan mo ha, yung isang political analyst na Pinklawan, no? Alam niya na limdak na isang si Bongbong Marcos. Wala na talaga itong purpose. Pero pabor po sila na matapos yung kanyang termino. Grabe talaga. Anyway, mga kababayan po natin, no, nakakatawa po yung kanilang rallying ginawa. So, mga pare, no, ando pa yung adik na pare, may mga artista na dumating, siguro isa-isa natin kung sino pumunta. At yung kay Catriona Gray, maganda yung speech niya, no? Walang mag-move on sa issue ng corruption. Pero hindi nila mapangalanan ang mastermind ng corruption at hindi sila makapagsigaw ng Marcos Sr. So, hanggang doon lang at scripted po yung kanilang mga pinagsasabi. And ay wala naman tayong asahan dahil March. Andun po yung ilang kalyado nila, of course, si Magalong. Andun din si Magalong, no? At nung pumunta rin pala si Attorney Panilo. Pero binastos doon siya eh. Paano kasi pumunta ka doon eh. So, siguro gusto niya lang makiisa kasi nga, ang panawagan naman is open sa lahat. Alam na maka Duterte siya, sinigawan siya doon, binus siya doon. Dapat hindi na siya pumunta. Anyway, nandun naman kasi mga kaibigan niya. Sa akin naman, yung mga nakisali doon, okay lang. Pero dapat, manindigan po sila. Dapat alam nila kung anong pinaglalaban nila. So, not only issue of corruption, makulong, mapanagot, pero pinag-uusapan dito, sino yung mastermind. At ang mastermind na yan, yun po, yung nagpasuspindi ngayon kay Congressman Kiko Barsaga. Ulitin ko lang, sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga bago tayo magtatapos sa ating video. Marcos administration suspend Congressman Kiko Barsaga for speaking against the plunder committed by President Marcos. So, yan ang sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga at ginawa ng Kongreso ngayon sa pag-suspend sa kanya. Sandro Marcos, nandiyan pa rin, makapangyarihan pa rin yan. Pero, anyway, yan ang po muna mga bayan po natin at kung kayo po ay umabot sa video ito, huwag kalimutang mag-like at syempre mag-comment po kayo sa ginawa nila, nakagigil-gigil, kagalit-galit na po dito kay Congressman Kiko Barsaga. Maraming salamat and God bless the Philippines. God save the Philippines. Sa buhay ang bansa may isa.